July. Yeah, July ko Kasama yan. kami sa isang show out of town last July. Tapos first time ko siyang na-meet. Tapos katabi ko siya sa eroplano. Tapos nung pag-upo ko, sinabi niya, ate, ano yung sinabi mo? Sabi ko sa kanya, ate, sabi ko, big fan ako. Sabi ko ganun sa kanya. Gusto ko nga sabihin, ate, sobrang nakaka-starstruck pero nilalakasan ko lang loob ko para kausapin ka. Ginaganon ko siya. So yun, sabi ni ate parang, uy, ang ganda nung ibang songs mo, napapakinggan mo ibang songs mo. Yes. Siyempre ako, as an artist na nakikinig lang sa kanya dati, nagulat ako na, wow, pinapakinggan niyo yung music ko. Yeah. Tapos bigla niya akong sinabihan na, collab tayo. Hindi ko siya tinanong. Sabi Gusto ko mo lang ba? sa kanya, alam mo, sabi ko, napapakinggan ko yung ibang mga songs mo and believe ako kasi sa kanya the way he writes his songs. Tsaka yung mga melody niya, parang sabi ko, parang vibe ko to. So nung sinabi niya yun, sabi ko, ito na yung opportunity. Sabi ko talaga, collab tayo. Tapos parang after 1 week, nag-send siya sa akin ng chorus part nitong Lambala. Tapos sabi ko, record na natin. Ay sabi ko, kailan tayo mag-record? Tapos a few weeks after that, nag-record na tayo, di ba? After 2 weeks, 3 weeks de bale, parang Yeah. nag-record na tayo. So yun, parang gumawa lang ako ng, nag-send ako sa kanya ng sample na chorus para lang makuha yung reaction niya kung gusto ba niya, or kailangan ko bang palitan, or kailangan ko bang mag-adjust. Tapos basta ang reply niya sa akin, kailan tayo mag-record. Pero syempre, ang tanggap ko nun, compliment yun kasi gustuhan niya. Yeah. Gusto ni Kylie yung kanta. Yeah, so yun. Tinapos ko na siya, dun ko na siya parang, okay, andito ako, tama yung track na ginagawa ko. So tinapos ko siya. And then after nun, sinend ko ulit sa kanya yung sabi ko, ate, hindi ako makagawa ng maayos na sample kasi wasak yung falsetto ko. So kailangan ko din kantahin yung girl part. Yeah. So yun, pagkasabi niya, okay lang yan, send mo lang sa akin. Pagka-send ko, hindi ako nag-expect na parang G, parang gano'n. So, in a way, binababa ko yung expectation ko. Pero again, ang reply niya sa akin, kailan tayo mag-record? Record. So yeah, big compliment sa akin. Na-excite kasi ako kasi I've done some R&B tracks pero they were never released. So yung mga R&B tracks na ginawa ko, you've heard some of the songs in my previous albums. I have a few and I have some collaborations also with R&B artists and hip-hop artists before, but they were never released as a single. And this one kasi is the intention really is to release it as a single. So I said, sabi ko sa kanya, gawa ka ng kanta na kasi I wanna go back to my core. Sabi ko, na-miss ko na yung parang, alam ko yung nasa dugo ko to eh. Sabi ko parang gusto ko na siyang ilabas. Kasi I love singing all the theme songs and the love songs. I love those songs. Pero na-miss ko lang yung ganitong vibe. Tapos, doing something again after such a long time, it almost feels like new to me again. Yun, na-excite lang ako kasi syempre bata, yung kaduet ko, feeling ko bata ulit ako, ganyan. Feeling ko mag-sing age lang kami, ganyan. So yeah, it's just so exciting kasi ang ganda nung kante, tapos feeling ko maraming makaka-relate. Feeling ko maraming gagawa ng mga content. Yeah. Wow. Does it sound different to you? Yung feel ng actual song? Kasi this is more of like a generational thing din na medyo bata yung sound or millennial-ish Yeah. siya. Does it seem different for you other than what you were already doing in R&B? Hindi ko siya na-feel na it's different kasi yung listening ko talaga is really R&B. It's really what I listen to. Hindi lang ako masyadong nagkakaroon talaga ng opportunities to do more because most of the songs that I release, they're mostly mga love songs. Kasi mahilig tayo, mga Pinoy, gusto natin yung mga kilig-kilig. We love those love songs. So, I didn't really... I felt very familiar with yung vibe niya. It's what I like. For you, it's home. Yes. Exactly. For MC ako, Apo. syempre you write the song and